Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Makakasama po for 30 minutes, Ellen Bensal, at ngayong gabing ito sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening po, Doc. Happy Valentine's Day in advance. Ganun ba? Happy Valentine's pala. Okay, so happy Valentine's po sa inyong lahat at magandang gabi po. At sana ho kayong lahat ay nasa magandang kalusugan. Yes, magandang pangangatawan at kalusugan. Yan nga po ang hangad natin sa isa't isa. Ngayong gabing ito, Doc, pag-uusapan po natin CHF. Ano naman po ba ibig sabihin itong acronym na ito? Pag sinabi natin C, chronic, ano po yung H and F? Heart failure. Ayun. Chronic heart failure. So ito ho ay yung mga nasira na ho ang puso. At kumbaga ho, pag nagpa-pump yung heart, wala na siyang puwersa na makapag-pump ng blood effectively, no? So compromise po yung heart. At most common na causes po nito, nag-iipon din ho to ng fluid build-up sa lungs and abdomen, pati na rin sa legs. Kaya usually may manas ang pasyente, no? And common sa mga may CHF, ang cause barado ang ugat sa puso. Okay. And also, high blood pressure. Pagka ho yung BP ninyo, napapabayaan ninyo, hindi nyo iniinuman ng gamot, or umiinom kayo ng gamot pero hindi ho enough para makontrol siya sa normal value. At yung mga may problema ho sa heart muscle, yung lalo na yung may mga diabetes din ho, no? Malapot kasi ang dugo ng may diabetes because of the sugar. Then, nahihirapan ho mag-pump yung blood pagka ho ang dugo natin is sticky. At the same time, sticky na nga yung blood, yung dadaanan pa po masikip, kasi nga ho barado yung puso. And kaya ho nagha-heart enlargement, lalaki ho yung puso hanggang sa nasisira na ho yung mga valve, yung muscle string or fiber ng puso. So pump ho siya ng pump pero wala na hong lakas. Kaya wala na rin hong gaanong blood na naipapump. Tapos magkakaroon ng inflammation, no? And yung minsan ho meron din congenital heart disease, no? Pero bihira po. Talagang usually sa high blood, diabetes, baradong puso, problema sa valve. Usually ho talaga yun ang mas common. And actually, high blood and diabetes is the most common. Kaya wag niyo Kumbaga, Doc, may mga underlying condition na siya. Oo, meron na. Tapos, napabayaan niya. Kaya nauwi sa pagkasira ng puso. Ang tawag ho doon, congestive heart failure. Pag sinabing congestive heart failure, usually ho, ang pasyente, ang hinga, medyo sisinghap-singhap, tsaka usually may manas ang pasyente. No? Alright. So, maliban nga po, Doc, sa pagkakaroon ng manas sa paabayan, Doc, ano pa po yung ibang common presentation sa taong may CHF? Yun na nga. So, palagi ho yung hirap huminga. Especially pag lying down. So, pagka ho nakahiga kasi, may feeling yan na parang nalulunod. So, hindi niya ho kakayanin ang isang pillow. Ang kailangan ho niyan, 2 pillow or 3 pillow orthopnea. When you say orthopnea, hindi ka makahiga ng walang unan. Kailangan medyo slightly upo. O minsan nga, elevated. Yes. Yung iba minsan halos nakaupo na rin ho talaga, no? Yes. And isa yon sa differentiation. Halimbawa, may pasyente ka, wala ka pang test na ginagawa kahit na ano. Ang alam mo lang, hirap siyang huminga. Pagka ho ang pasyente may orthopnea, 2 unan, 3 unan, yan ho ay galing sa heart. Now, pagka ho mahirap huminga ang pasyente, pero wala hong orthopnea, kaya niyang matulog ng hindi ho yan sa puso. Malamang ho yan ay sa baga. Yan. So, tip ho yan. Para kahit di pa kayo nagpapadoktor, wala pang laboratory test, may idea na kayo kung saan galing yung hirap niyong huminga. Sa puso ba o sa lungs, no? Okay. So, maliban nga po, Doc, sa nabanggit ninyo, common nga po ito na nangyayari sa mga may diabetes or hypertension. Sino pa nga po ba yung high risk sa pagkakaroon ng CHF, Doc? Kasama nga rin po ba dyan yung may mga problema po sa kanilang kidney? Kasama rin, no? Pero syempre, bago yan mauwi sa CKD, dadaan muna yan sa obesity. Yan ang pinaka-primary. Para ka kasi maging high blood at diabetic,
mag-gain ka muna ng weight eh. Tapos isa na yun sa risk factor para maging diabetic at high blood. Plus kung may bisyo pa, pag smoker. No? So yung smoking kasi, yung mga chemicals noon, nasisira ho yung wall ng arteries ninyo. No? So, at saka yung mga umiinom, lalo na, no? Naninigarilyo na, umiinom pa, nasisira ho yung ating liver, no? At yung mga sedentary lifestyle, yung mga halos wala nang exercise, no? Ang lakad niya na lang papunta sa CR, papunta sa kotse, tapos pag-uwi naman, galing sa office, papuntang kotse. So yun na lang ho ang lakad niya, na kung hindi mo sasadyain, wala na ho talagang exercise, no? Usually ito yung mga class A personality, mga president, CEO, mga VIP, Doc. Yes, very VIP. important person. Parang kala mo, Doc, hindi na tumatapak sa lupa ang kanilang sapatos, di ba? Pero totoo naman, no? Usually carpeted, tsaka malinis yung tinatapakan nila talaga dahil hindi na yan nag-stroll sa labas masyado eh. Puro air condition ang mga pinapasukan yan. So pwede naman ho kayo maging presidente or CEO, pero wag niyong i-adapt pati yung sedentary lifestyle, no? Kasi pwede ho kayong mauwi sa pagkasira ng puso. And high risk din, syempre, yung may mga lahi po ng heart diseases. Mas high risk yan na magkaroon ng CHF. But itong pinag-usapan natin ng mga risk factor na to, these are all progressive. Ibig sabihin, dahan-dahan, for a long period of time, hanggang sa nasira yung puso. But meron hong acute heart failure ang nangyayari. Acute, when you say acute, less than 6 months. So pwedeng 3 days, 1 week, no? 1 month. Ito pagka-infection ang dumali sa pasyente, tulad ng pneumonia. Whether it is common community-acquired pneumonia, yung totoong pneumonia na alam natin, no? Or walking pneumonia na walang symptoms. Pareho yang mabilis magsira ng puso. Kasi yung mikrobyo galing sa baga, pag yun namasyal na sa puso, sisirain niya na kasi yung valves ng puso, heart muscle ng puso. Kaya pag sira ng heart, hindi na pati yan nare-reverse. No? So, unlike liver, may cell repair. Ang puso pag nasira, wala hindi na maibabalik. Tulad nung yung nangyari kay Sanchay, no? Yes, sa Butcher Garden. So, kung iisipin mo, may pera siya. 48 years old lang siya. Bakit hindi siya nakayang gamutin ng mga doktor, no? Actually, yung pagkakaroon niya ng influenza bago siya nagpunta ng Japan, yun na yun eh. No? Kala niya lang gumaling siya. Yun na yung mild symptoms niya. Tapos nakarating pa siya ng Japan, kung doon na siya inabot, wala na nagawa ang mga doktor kasi nga bumagsak na ang oxygen noon. Ibig sabihin, pag bumagsak ang oxygen ninyo sa pulse oximeter, sira na ang heart at hindi mo na maiaangat yung oxygen na yan. Probably nag-80 plus. Pagka below 92 kasi ang inyong oxygen, tuloy na yan. Bubulusok na yan pababa. 80, 70, 60, mabilis. Oras lamang po, hindi na aabutin yan ng days. No? Kaya treatable naman yan. Ang mahalaga lamang po, kailangan naaagapan. Paano nga maaagapan, Eli? Wala nga symptoms, kaya hindi nagpapatingin ng pasyente, kaya nadidisgrasya ang mga tao no? So, ang advice ko sa inyo, dahil panahon na naman, nabubuhay na naman si walking pneumonia, pero kami sa clinic talagang everyday ina-announce ko yan. Kahit walang nararamdaman, magpa-check up. No? Kasi nga baka isa ka sa may alaga sa likod na may pneumonia or mga crackles sa likod. Kadalasan ito sa elderly tsaka diabetic. Pero ngayon, si Sanchay 48, hindi pa naman elderly, no? And malamang di naman din diabetic, pero tinamaan pa rin no? Kaya mag-iingat tayo. Magpa-check up kahit walang nararamdaman po, no? Okay. Alamin nga natin, Doc, speaking of check-up, paano nga rin po ba dinadiagnose, tinitreat itong CHF o chronic heart failure sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas Extension. Meanwhile, Doc, para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address and hotline number. And of course, kung meron pa nga rin daw po ba tayong promo ngayong February? Okay, so meron pa no? So tuloy pa rin ang ating buy 2 plus 1. Para ang na-free nyo dyan yung
vector scan. Ang binayaran nyo lang ho yung detox and blood cleansing. Plus, automatic member ho kayo ng ating wellness program. So, may health card po kayo, nakapangalan sa inyo, at ano po yan, no? 1 year ho kayong libre check-up, no? Magpapalista rin ho kayo pag babalik kayo for check-up. Then yung atin hong mga drip, no? Kahit ho walang check-up, pwede ho kayong mag-drip. And also, wag niyo hong gawin sa gilid-gilid, no? Gawin niyo ho yan sa legit na clinic ng doktor. At pag masyado hong mura, wag niyong ikatuwayan at baka kung ano-ano na lang laman yan, no? Meaning, hindi na quality ang laman yan o baka fake pa, no? And yung atin hong soap, naka 5+1 pa rin, bili kayo ng 5, libre ho kayo ng 1. Available ho ito sa Shopee, IV anti-aging soap, IV whitening soap, at ito ay napakabisang pambanat at pampaputi, no? And yung ating hong bagong Love Your Skin, ito ho ang ating beauty set. So isang set nyo ho, meron na kayong soap, panglinis ng muka. Meron na rin ho kayong toner, pang close ng pores. May 2 cream na ho kayo pang umaga at pang gabi. So kumpleto ho kayo sa alaga sa skin, no? And ayan po, sabi ko nga sa inyo, yung maid namin, binigyan ko ng kaunti 1 or 2 days nakita ko na muti yung muka. Kitang-kita kasi may ano siya, may melasma siya So marami mo siyang sulitin sa muka. Nagulat ako, sabi ko, naglagay ka ba? Oo daw. Sabi ko, pumuti yung face mo, no? So, tsaka sa pang-umaga ho, may protection kayo sa UV, no? Kasi yun, nakakatanda yun. Pag nasisinag, wag ho kayo nagpapaaraw. Yan ho, ang napakadaling magpatanda, lalo na pag sa muka, no? Kukulubot ho kayo, magsasag yung mga skin ninyo. Yung atin ho, promotional price pa lang ho tayo sa beauty set, no? So, samantalahin nyo ho, pagka ubos na ho yung stock namin ngayon, babalik ho tayo sa totoong presyo, no? At yung atin hong coffee, wala hong tumikim nito na hindi nagsabing masarap at napakasustansya. Pwede ho sa mga acidic, pwede rin ho sa may cancer. At yung anti-diabetic and anti-obesity, ayan po, magic po ito kasi ang resulta ay instant, no? Tayo lang ho ang meron nito at kahit ho no effort. Kahit di kayo mag-diet, di kayo magbawas ng kain, effect po yan, no? At darating ho kayo sa punto ng cure within 1 to 3 months. Once a week lang ho ang treatment ninyo, no? And ating hong social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim both sa YouTube and Facebook. May mga short video rin ho tayo sa Reels and TikTok, which is very educational and informative, no? At yung mga gusto kong magpa-konsulta, tayo ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899 and 0919-995-6168. Okay, pag-usapan pa nga po natin, Doc, chronic heart failure sa ating pagbabalik. Kaya standby, ito pa rin po ang programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Usapang chronic heart failure, check your heart ngayong Love Month. At sa pagpapatuloy nga po, Doc, balikan natin yung check-up dahil sabi natin mahalaga nga po ito kahit once a year, di ba? Invest in your health para nang sa gayon malaman nga po natin kung nasa maayos na kondisyon o kinakailangan na nga rin po ng maintenance sa ating kalusugan. So balikan natin, Dok, paano nga po ba dinadiagnose itong CHF? Ano nga po ba yung mga lab workout na kinakailangan din? Puso, di ho ba? So, Valentine's Day po, no? Pero sakit sa puso ho ito na physical, no? Hindi ho emotional. So, syempre, yung physical examination ng doktor, no? Pagka ho may mga manas, may fluid build-up sa binti, minsan ho sa baga, kaya hirap huminga. And pag pinakinggan ho ng stethoscope sa harap,
sa puso tsaka sa likod, may tunog po. Kasi minsan kadalasan meron itong pleural effusion. So isip may tubig ang baga. Ang mga imaging test na pwede natin gawin is chest x-ray, although napakababaho ng accuracy ng chest x-ray, but at least sa x-ray makikita natin kung may tubig ang lungs, no? At pati yung size ng pati size ng heart makikita natin diyan. And of course, mas malinaw kung ang gagawin ay MRI or CT scan. Kaya lang sa CT scan, huwag na kayong magpalagay ng dye, no? Kasi ayun hindi toxic siya sa kidney. Ang difference lamang naman ng may dye at wala syempre mas malinaw yung may dye. But if the contrast media is toxic to the kidney, wag na kayo magpalagay kasi sira pa yun ang kidney ninyo. And ECG, no? At pwede rin kayong magpa 2D echo para actual makita nyo yung mga valve ng puso, yung heart muscle, if okay pa siya, no? Okay, Doc. So once na malaman nga po natin na may CHF ang pasyente, ano po yung next move natin? Gamutan na po ba yan, Doc? Antibiotic, injection, or operasyon? Ano pong kinakailangan? Siyempre, pag na-diagnose mo na may CHF, papunta na tayo sa gamutan. And also, after ng gamutan, prevention, no? So, sa gamutan kailangan number 1 ng lifestyle modification, no? Bawas na sa maalat at ang exercise, tandaan nyo, low impact exercises. Ang may CHF hindi yan pwedeng mag-jogging, badminton, hindi pwede yung high impact, yung tumatalon, hindi pwede. So, ang pwede lang dyan is low impact, brisk walking, swimming, and stationary bike. Ganun lamang At of course, kailangan ng weight management. Mahihirapan kung obese pa rin kayo, no? So, isipin niyo kung kayo ay sobra ng 10 kilo, no? Yung 10 kilo yan, nakadagan yan sa inyo araw-araw kahit naglalakad kayo, no? Kahit nakahiga kayo, kaya ano man ang ginagawa nyo, no? So, andyan yan, bit-bit ninyo. Ang nagpapump ng circulation natin, buong katawan, imagine ninyo, isang puso lang na fist size, kasing laki lang ng kamao natin. So kung ang taba-taba nyo persado ang puso. Siyempre masikip ang dadaanan pagka mataba kayo, no? Kailangan niya kasi maipasok sa ating mga arteries, yung blood, no? Ang taba ng pasyente, tapos ang puso niya, di ba? Kasing laki lang ng kamao. Na-imagine niyo ba? Sobra siya ng 10 kilo. Na-imagine niyo ba kung gaano ang puwersa at pagod at stress na nangyayari sa heart natin. Kaya posible talagang masira. No? Mm-hmm. And sa gamutan ayan, gagamit ang primary talaga ACE inhibitor. Pagka CHF, lalo na kung hirap na hirap huminga, no? Humihingal. Ang dekahon talaga dyan, kailangan meron kayong ACE inhibitor. Ito yung mga pril, enalapril and others. And diuretic. So, yung dalawang yan, tandem yan. Bago pa kayo magbigay ng ibang klase ng pang high blood, kailangan may ACE inhibitor na kayo at pampaihi. Hindi nyo magagamot ang CHF ng walang ACE inhibitor at wala pampaihi. But of course, pag naka-furosemide kayo, please try to monitor the potassium. Ayan, yung pasyente ng family friend namin na ICU, nag-low potassium kaya nag-arrest. Buti na lang na-revive pa within 12 epinephrine, no? Kahit kayo kamag-anak na nagbabantay, aalamin niyo yung mga binibigay sa kamag-anak ninyong naka-confine. Kasi tulad nun, nakalimutan nilang mag-monitor ng potassium. Nakapampaihi di nag-arrest dahil sa very low potassium. Kala nga flatline na talaga Swerte hindi pa oras. Yung ika-12 na epinephrine, doon nagka-heartbeat uli, no? And itong pasyenteng ito, dati naming pasyente, kaso nagpagamot naman din sa pneumonia, pero hindi kasi tinapos ng maganda So sabi ko sa kanya, i-extend niya pa kasi may naririnig pa ako na crackles. Wala na daw budget. Yun ang problema. So a year after, ito na hindi na simot. Ayan, gusto pa kasi ICU at gusto pa 50-50. Pag sinabi ng doktor na meron pa yan. Ang ina-avoid natin is what? Yung recurrence. Kasi yung natira, kung ilan yung dami uli yun,
At ayun, full-blown ano na naman ho yan, pneumonia, no? And pwede rin ho, yung mga iba gumagamit na ho ng mga medical device at yung iba pacemaker, no? And prevention, paano ba natin ma-prevent yan? Siyempre ho, kailangan i-control ang diabetes, high blood, cholesterol. Kailangan ho yan i-monitor na pasok sa normal. And avoid ho ang sigarilyo at ilimit ang alak. At kailangan ho maganda ang weight ninyo, nasa ideal body weight ho kayo, and active lifestyle. And wag kong kalilimutan ang regular health check-up. Once a week ho, bisitahin niyo yung doktor para hindi kayo madadapuan ni walking pneumonia, no? And kahit pa ho yung, siyempre, yung mga BP ninyo, diabetes, ma-check up ho yan palagi. Gaano ba naman ho yung once a month, no? So, ayun. So, ano nga po ba, Dok, yung common complication itong CHF? Bakit kinakailangan po natin gamutin at bakit kinakailangan nga po natin iwasan? Okay, so kadalasan ho nagkakaroon ho ng pulmonary edema ang pasyente, no? Medical emergency ho ito kasi yung fluid ho, ifa-flood niya yung, babahain niya yung baga, so malulunod yung baga, mahirapan ho mag-inhale, exhale, magkukause ho yan ng severe breathlessness. So kaya ho, sabi ko, kailangan natin ang furosemide pampaihi kasi lunod ho ang baga sa tubig. Nagkakaroon din ho ng arrhythmias, no? Siyempre nai-increase ang risk ng stroke, and pag ventricular arrhythmia ho ang nangyari, it can lead to sudden cardiac death. Nagpa-flatline ho, which is yun ang nangyari ho doon sa pasyente. At oo nga pala, may tubig din ho sa baga yung pasyente, ang dami ho, no? And kidney dysfunction, siyempre ho, pag poor ang blood supply sa kidney, ay masisira ho ang kidney, mag-e-exacerbate ho yan ang fluid overload. So makikita nyo may manas sa binti, no? Minsan ho, ang manas, nakakita na kayo ng manas na hanggang bewang, no? Matigas ho pag pinindot ninyo kasi manas ho siya, no? And cardiogenic shock, no? Dahilan ho sa severe and weakened na ho ang puso, ayan, magpo-produce na ho ito ng critical organ failure. Pati na ho yung mga ibang organs natin madadamay, no? And sa CHF ho, isa ho sa importante yung EF, ejection fraction po, no? Ang normal na EF ho, ejection fraction, between 50 to 70. Pagka ho 50, reduce, no? Less than 50 pala, sorry. At pagka ho less than 40 pa, severe na ho yun. Ang ejection fraction ho, yan yung output na pag nag-pump ang heart, gaano karami yung na-eject niya hong blood. Kung kakaunti na ho, ayun, doon tayo kung nasa 50 to 70 siya, nasa severe siya, less than 40 or less than 50. Importante ho, tayo ay nasa 50 to 70 pag mineasure ho ang ating ejection fraction, no? So once again, para nga po sa mga magpapakonsulta sa inyo, Doc, ang inyo pong clinic address, hotline number, and of course, yung promo natin, para sa mga hindi pa po naka-catch up kanina. Okay, so yung promo natin open pa po, kaya makiagaw na ho kayo, no? Yung atin hong buy 2 plus 1, malilibre nyo ho dyan ang vector scan. Parang ang binili nyo ho is the detox and blood cleansing. Automatic ho, magiging member kayo ng ating wellness program. And ayun, libre ho kayo ng check-up for 1 year. And yung mga drip ho natin, so kahit hindi kayo nagpa-check up, pwede yan, no? Ang kailangan lang magpa-check up sa akin yung may mga allergy, no? And gawin niyo ho ito sa mga legit na clinic ng doktor. At pag ito ho ay isinabay ninyo sa ating soap, IV anti-aging soap, IV whitening soap, available ho yan sa Shopee, naka 5 plus 1 pa rin ho. Bili kayo ng 5, may libre ho kayong isang soap. And yung atin hong beauty set, Love Your Skin, available na rin ho ito sa Shopee. Yan ho ang hahanapin nyo mismo. Love Your Skin beauty set. Meron na ho kayo diyang isang soap, pang-wash ninyo. Meron na kayong toner, pang-close ng pores. Kasi pag di natin kino-close ang pores, napapasukan ho ng dumi yung pores natin, tsaka makeup. So, ayan, pimples ho ang resulta niyan. And may dalawa na ho kayong cream, pang umaga at pang gabi. Yung pang umaga ho, may sunlight, may UV protection na kayo dyan. At pang gabi ho, andyan dyan na yung mga pampaganda, retinol, gluta, kojic acid, gluta, at marami pa hong iba, no? And yung atin hong coffee, malapit na ho. Makikita niyo ho, bigla na lang ho andyan dyan na, no?
And yung ating anti-diabetic and anti-obesity ho, para ho sa mga hindi maibaba ang sugar at hindi pumapayat, this is the answer. This is magic because the result is instant. Wala ho ito sa iba, sa atin lang ho ito meron. And kahit ho walang effort, no? Kahit ho hindi niyo na inumin yung mga tabletas ninyo pang diabetes at kahit di na ho kayo mag-shot ng insulin, no? Once a week protocol lang naman po ito, no? And paki-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim both sa YouTube, Facebook, and may mga short video ho tayo sa Reels and TikTok. Paki-follow and share nyo ho, napaka educational and informative po nito. At para sa mga gustong magpa-check up, magpalista ho kayo. And tayo ay nasa 11th floor, ang ating unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical number 6, 9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Do one good thing a day makes this world a better place. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. God bless. Good night. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion ngayong gabing ito. Chronic heart failure, ngayon nga pong buwan ng puso. Paalala po natin, ingatan ang ating puso. Nang sa gayon ay tuloy-tuloy ang pagtibok, tuloy-tuloy ang trabaho, tuloy-tuloy ang pagmamahal. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Nakasama niyo po, Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi. Mga